Ano ang inaalala mo? Anong sitwasyon ang sa tingin mo ay natigil at hindi mo magawang mag-navigate sa iyong paraan palabas? Ang buhay ay maaaring maging napakalaki, at lahat ng pagsisikap na makatakas ay maaaring minsan ay tila imposible. Ang bayarin ay patuloy na tumataas habang ang iyong kita ay hindi makahabol. Ang iyong kalusugan ay patuloy na bumababa, humihila sa iyo palayo sa iyong mga paboritong aktibidad. Ano man ang sitwasyon, nais ng Diyos na aliwin ka ngayon. Kung nag-iisip ka kung paano haharapin ang napakabigat na mga pangyayari, panoorin ang video na ito hanggang sa huli. Sa video na ito, mauunawaan mo kung ano ang gagawin kapag nakaramdam ka ng pagka-stuck o pagkasawa. Matututuhan mo rin kung paano manatiling matatag sa bawat unos. Maghanda para sa isang turnaround. Bago tayo magpatuloy, mangyaring mag-subscribe sa channel na ito kung hindi mo pa ito nagagawa. Habang ikaw ay nabubuhay, patuloy kang haharap sa mga sitwasyong darating upang subukan ang iyong lakas. Hindi ka ligtas sa mga mapanghamong sitwasyon, kahit bilang anak ng Diyos. Kadalasan, kapag ikaw ay nasa ibabaw ng iyong ulo, ang iyong unang tugon ay maaaring pagkabalisa. Ito ay isang natural na reaksyon sa stress o pressure. Kapag nakatagpo ka ng pisikal at mental na stress, maaari kang makaramdam ng labis. Bagamat ganito ang reaksyon ng iyong isip sa mga pangyayari sa paligid mo, maaaring hindi ito ang pinakamahusay na diskarte. Ang pakiramdam ng pagkabalisa kadalasan ay isang labis na pagpapahalaga sa katotohanan. Kapag natakot ka sa maaaring mangyari o nakaramdam ka ng banta ng kawalan ng katiyakan, binibigat ka nito. Hindi rin ito pinahihintulutan na lampasan mo ang iyong sakit o mag-unat upang makatanggap ng mga sagot mula sa Diyos. Gayunpaman, hindi ka binigyan ng Diyos ng espiritu ng takot. Binigyan ka niya ng espiritu ng katapangan at mabuting pag-isip upang tumayo ng matatag sa mga sitwasyong kinakaharap mo. Kailangan mong ihinto ang pag-aalala dahil gumagawa ang Diyos ng paraan para sa iyo ngayon. Kapag dumaan ka sa pinakamahirap na sandali, hindi siya nalalayo. Ang Diyos ay mas malapit kaysa sa iyong inaakala, at ito ay dapat magbigay sa iyo ng pag-asa na malapit ka nang makaranas ng pagbabago. Kapag mukhang lahat ng pinto ay sarado laban sa iyo, ang paraan upang mag-react ay dalhin ito sa Panginoon. Huwag na huwag maghintay hanggang sa malampasan ka ng sitwasyon. Tiniyak niya sa iyo na maaari mong isuko ang lahat ng iyong mga alalahanin at pagkabalisa sa Kanya. Kadalasan, nababalisa ka kapag patuloy mong sinusubukang hawakan ang mga sitwasyon ng mag-isa. Dapat mong maunawaan na hindi ka nilikha ng Diyos para malaman ang lahat ng ito. Magkakaroon ng mga issue na hindi mo maintindihan o malutas. Kapag nakatagpo ka ng mga pagsubok na ito, ayaw ng Diyos na mabalisa ka. Hindi ko pa nakikita ang sinuman na nagtagumpay sa isang hamon sa pamamagitan ng pag-aalala. Kaya, ano ang magagawa ng pag-aalala? Wala. Walang pagbabago sa iyong sitwasyon. Minamahal, dapat mong tipunin ang iyong sarili ng sama-sama at maunawaan na mayroong isang mas mahusay na diskarte sa mga pagsubok na iyon. Maaari mong harapin ang pagkabalisa at tamasahin ang isang buhay na walang stress. Ngayon, hindi ito nangangahulugan na titigil ka na sa pagharap sa mga hamon, gayunpaman, matututo kang magkaroon ng kapangyarihan sa kanila. Kung nagtataka ka kung paano mo haharapin ang pagkabalisa, alamin natin. Numero 1, manatiling kalmado. Ito ang isa sa pinakamahirap gawin sa isang krisis. Habang ang mga hamon ay naghahangad na kunin ang iyong kapayapaan, wala itong magagawa upang baguhin ang sitwasyon. Ang pagtatanong sa isang tao na tumahimik kung kailan sila dapat gumawa ng isang bagay tungkol sa problema ay isang napakahirap na gawain. Gayunpaman, dapat mong maunawaan na posibleng mapanatili ang iyong kapayapaan kahit sa gitna ng bagyo. Huwag tayong tumingin ng masyadong malayo, ginawa ito ni Jesus. Siya at ang kanyang mga disipulo ay nasa isang bangka nang umihip ang magulong hangin. Kaagad, nataranta ang kanyang mga disipulo. Akala nila mamamatay na sila dahil hangin lang ang nakikita nila. Sa parehong magulong at rumaragas ang bagyo, si Jesus ay mahimbing na natutulog.
Maaari mong isipin na pinanatili niya ang ganoong antas ng kapayapaan dahil siya ay natutulog at kalaunan ay mag-aalboroto kapag ginising siya ng kanyang mga disipulo, ngunit hindi iyon ang nangyari. Mahinahon siyang bumangon at sinaway ang bagyo. Makakakuha ka ng mga aral mula kay Jesus kapag nahaharap ka sa mga problema sa iyong pag-aasawa, negosyo, o karera. Ibinigay sa iyo ng Diyos ang kanyang kapayapaan, na lampas sa pangunawa ng tao. Ang ginagawa nito ay nagpapanatili sa iyo sa gitna ng kaguluhan. Sinabi ni Jesus na haharapin mo ang mga pagsubok at kapighatian habang ikaw ay nasa mundo. Gayunpaman, ipinapaalala rin niya sa iyo na dapat kang magkaroon ng lakas ng loob dahil dinaig na niya ang mundo. Kaya, ikaw ay nakatitiyak ng kapayapaan. Habang nauunawaan mo ang presensya ng Diyos sa iyong buhay, malalaman mo na walang karapat-dapat na mawala ang iyong kapayapaan. Kung nag-aalala ka, wala itong pagbabago, pinipilipit lamang nito ang iyong isip at pinananatili kang nasa ilalim ng presyon. Kailangan mong kunin ang kapayapaan ng Diyos kapag dumating ang unos at alam mong kasama mo ang Diyos. Dahil ang pag-aalala ay hindi nagbibigay ng solusyon, maaari mong subukan ang kapayapaan. Pinapanatili nito ang iyong puso sa kapahingahan, kahit na ito ay maliwanag na mag-alala. Nais ng Diyos na mag-subscribe ka sa kapayapaan sa kabila ng pagkabalisa sa susunod na makaranas ka ng mga hamon. Bilang 2, makipag-usap sa Diyos. Para sa karamihan ng mga tao, ang panalangin ay hindi kailanman tila ang lohikal na bagay na dapat gawin kapag ikaw ay lalim sa isang hamon. Gayunpaman, ito ang tamang gawin sa mga ganitong sandali. Ang Diyos ay nag-aalok sa iyo ng isang balikat na masasandalan sa mahihirap na oras. Nais niyang tandaan mo na ang kanyang presensya ay gumagabay sa iyo sa lahat ng sitwasyon. Siya ay isang mapagkakatiwalaang ama na nauunawaan ang iyong sakit. Ang Diyos ay hindi lamang isang nakatataas na nilalang na nakatira sa malayo at hindi nakakonekta sa iyong mga hamon. Si Jesus, na siya ring Diyos, ay dating nasa laman ng tao, ibig sabihin, hinarap niya ang bawat sitwasyong nararanasan mo. Habang si Jesus ay nabubuhay sa lupa, dumanas siya ng pagtanggi, pagpuna, at emosyonal na paglayo sa mga mahal sa buhay dahil sa kanyang tungkulin. Siya ay pinagtaksilan, dumanas ng pisikal na sakit, at kinutya. Minsan ay tumayo si Jesus sa tabi ng libingan ng kanyang mga mahal na kaibigan at umiyak. Naranasan ni Jesus ang lahat ng uri ng sakit at paghihirap na maaaring naranasan mo, kaya naiintindihan niya ang iyong nararamdaman. Mas gugustuhin mo bang hindi makipag-usap sa isang taong sumasalamin sa iyong karanasan? Ito ang dahilan kung bakit kailangan mong makipag-usap sa Kanya. Ang mabuting balita ay ang Diyos ay kumukuha sa iyo ngayon. Nais niyang dalhin mo sa Kanya ang ulat ng doktor na iyon. Hinihiling niya sa iyo na ipahayag ang iyong pinakamalalim na sakit at mga pagsubok sa Kanya. Nais ng Diyos na makinig sa mga pasanin ng iyong puso. Ito ang dahilan kung bakit siya ay nananawagan sa lahat na nalulula at napipilitan sa lahat ng panig. Gusto niyang pakawalan mo ang bigat. Nais ng Diyos na ibuhos mo ang iyong puso sa Kanya sa panalangin at panoorin siyang pumalit sa sitwasyon. Sinabi ni Jesus, lumapit ka sa akin, dala ang lahat ng iyong pasanin at magpahinga ka. Kapag nakikipag-usap ka sa Diyos, sumusuko ka sa Kanyang kalooban. Pinababayaan mo at hinahayaan mo siyang kontrolin. Kapag binigay mo sa Kanya ang gulong, itinutulak ka niya sa ligtas na lugar at inaaliw ka sa lahat ng paraan. Sinabi niya na dapat mong ihagis ang iyong mga alalahanin sa Kanya dahil siya ay nagmamalasakit sa iyo. Talagang gusto niyang ibahagi sa iyo ang mga pasanin na iyon at naroroon sa bawat yugto, hawak ang iyong kamay. Binibigyan ka ng Diyos ng solusyon sa paghawak ng pag-aalala. Sinasabi sa Filipos 4:6, huwag kayong mabalisa tungkol sa anumang bagay, ngunit sa bawat sitwasyon, sa pamamagitan ng panalangin at pakiusap, na may pasasalamat, iharap ang inyong mga kahilingan sa Diyos. Ang problema sa utang o kalusugan na tila napakahirap para sa iyo na hawakan ay hindi imposible sa Diyos. Ito ang dahilan kung bakit kailangan mong dalhin ito sa Kanya kapag ito ay lampas sa iyo. Hindi mo kailangang lumaban sa laban na iyon sa iyong sarili. Hindi mo kailangang hayaang madaig ka ng nakaraan. Mayroon kang isang taong handang tumulong kapag nararamdaman mong labis na kontrolin, hayaan ang Diyos sa Kanyang paraan. Hindi mo kailangang maghintay hanggang ito ay lampas sa iyo bago manalangin sa Kanya. Dapat alam mo kung paano patuloy na tumakbo sa Diyos, na nagsasabi sa Kanya tungkol sa kahit na ang pinakamaliit na detalye.
Habang nakikipag-usap ka sa kanya, maaari kang humingi ng direksyon. Isa sa mga dahilan kung bakit ka nababalisa ay ang kawalan ng kaalaman tungkol sa kung ano ang dapat mong gawin. Alam ng Diyos ang lahat ng bagay, kabilang ang mga bagay na hindi mo tiyak. Maaari kanyang bigyan ng karunungan upang harapin kahit na ang pinakamahirap na sitwasyon. Handa siya at handang ipakita sa iyo hanggat hinihiling mo. Sinabi niya na hindi niya ipagkakait ang anumang mabuti sa iyo, kaya sa halip na magpakawala sa kawalan ng katiyakan, bakit hindi na lang magtanong? Numero ng 3, parangalan ng Diyos sa itaas ng sitwasyon. Ang Biblia ay nagtuturo sa iyo na iwaksi ang lahat ng imahinasyon o kasamaan na nagmamataas sa sarili laban sa kaalaman ng Diyos. Nangangahulugan ito na dapat mong ipasailalim ang bawat pakiramdam ng pagkabalisa at itaas ang salita ng Diyos sa itaas nito. Ang pag-aalala ay nagsisikap na gawin ang hamon na tila mas malaki kaysa sa Diyos, na nangangahulugang dapat mong ibagsak ito. Kailangan mong ipasailalim ito sa iyong pangunawa sa iyong makalangit na isa. Ang isang halimbawa na matututuhan ay ang mga lalaking Hebreo. Napaharap sila sa matinding sandali nang tumanggi silang yumuko sa Diyos-Diyosan na ginawa ni Haring Nabucodonosor. Siya ay nagalit at nagpasya na parusahan ang mga ito sa pagwawalang bahala sa kanyang otoridad. Ang mga reaksyon ng mga batang Hebreo ay nagkakahalaga ng pag-aaral mula sa hindi sila nataranta o kumilos ng walang kamalay-malay sa gulo na kanilang kinaroroonan. Ang kanilang tugon sa hatol na kamatayan ay hindi takot o pag-aalala. Hindi nila pinag-isipan ang kaisipan, sa halip ay itinaas nila ang Diyos sa ibabaw ng mga hamon. Matapang silang sumagot sa hari sa Daniel 3:16 na nagsasabing, sumagot sa kanya sina Shadrach, Meshach, at Abednego, Haring Nabucodonosor, hindi namin kailangang ipagtanggol ang aming sarili sa harap mo. Kung kami ay itatapon sa nagniningas na hurno, ang Diyos na aming pinaglilingkuran ay makapagliligtas sa amin mula rito, at ililigtas niya kami mula sa kamay ng iyong kamahalan. Nais ng Diyos na makita mo ang bawat pagsubok bilang walang halaga sa harap ng iyong Diyos. Tandaan na ang pagkabalisa at pag-aalala ay mga pagpipilian. Maaari kang magpasya na hayaan ang hamon na madaig ka o ikaw ang mamumuno. Isa sa mga paraan na maaari mong itaas ang Diyos sa iyong mga takot ay ang pasasalamat. Sa tuwing kinikilala mo ang kanyang katapatan, itinataas nito ang Diyos sa lahat ng pagkakataon. Ito rin ay nagpapaalala sa iyo ng kanyang mga gawa noong nakaraan. Pinasisigla nito ang iyong pananampalataya at ipinaalam sa iyo na kung nagawa na niya ito noon, gagawin niya itong muli. Ano ang gumugulo sa iyong isipan at nagpapanatili sa iyong gising magdamag sa iyong unan na basang-basa sa luha? Nag-aalala ka ba tungkol sa isang hindi pagkakaunawaan sa pamilya? Nakipaglaban ka na ba sa isang walang katapusang satanik na paghihirap? Ano man ang iyong pinagdadaanan, kausapin mo ang Diyos tungkol dito. Sinasabi ng Biblia na ang lahat ay yuyuko sa pagbanggit sa pangalan ni Jesus. Kung patuloy mong nakikita ang mga bundok na ito bilang mas dakila kaysa sa Diyos, binibigyan mo sila ng kapangyarihang manatili. Gayunpaman, kung ipinakita mo sa bundok kung gaano kalaki ang iyong Diyos, gumuho ito sa iyong paanan. Maging tulad ni David bago si Goliath. Nang harapin niya ang higante, hindi siya nababahala tulad ng iba sa mga kakayahan ni Goliath. Habang ang iba ay tumakas, nanindigan si David at minamaliit ang higante. Sinasabi ng 1 Samuel 17:45, sinabi ni David sa Filisteo, ikaw ay pumarito laban sa akin na may tabak at sibat, ngunit ako'y lumalaban sa iyo sa pangalan ng Panginoong makapangyarihan sa lahat, ang Diyos ng mga hukbo ng Israel na iyong hinamon. Natitiyak ni David na ililigtas siya ng Diyos na nagligtas sa kanya mula sa leon at oso mula sa dituling Filisteo. Ang ganitong uri ng pagtitiwala ay hindi nagbibigay ng puwang para sa takot o pagkabalisa. Sa bawat oras na iniistorbo mo ang iyong sarili sa pamamagitan ng pagsisikap na makahanap ng mga solusyon, inilipat mo ang iyong pagtuon palayo sa Diyos at binibigyang kapangyarihan ang sitwasyon. Laging tandaan na lahat ng bagay ay posible sa iyong Diyos. Dapat mong ipaalala sa iyong sarili ang kanyang tapat na pag-ibig para sa iyo at ang kanyang kapangyarihang iligtas ang lahat ng nagtitiwala sa kanya. Habang patuloy mong dinadakila ang Diyos, natatanggap mo ang kanyang lakas upang talunin ang kaaway at matatanggap mo ito. Kaya, dalhin ang bagay sa Diyos sa panalangin. Numero 4, magsalita sa bundok. Ang isa pang paraan upang mahawakan ang pagkabalisa ay sa pamamagitan ng paggamit ng iyong pananampalataya, na kabaligtaran ng takot o pagdududa. Kapag kailangan mong labanan ang pagkabalisa, ang iyong panlunas ay upang gumana ang pananampalataya.
Sinasabi ng Biblia na ang pananampalataya ang nagbibigay sa iyo ng tagumpay sa mundo. Araw-araw, isang bundok ang nakatayo sa iyong harapan, maaaring ito ay ang bundok ng pinansyal na tagtuyot o pagwawalang kilos. Ano man ang kinakatawan ng mga bundok na ito sa iyong buhay, maaari silang ilipat. O, maaari mong baguhin ang anumang bagay na hindi ka komportable. Ang paraan para gawin iyon ay sa pamamagitan ng mga salitang puno ng pananampalataya. Sinasabi sa Marcos 11:23, katotohanang sinasabi ko sa inyo, kung ang sinuman ay magsabi sa bundok na ito, humayo ka, tumalon ka sa dagat, at hindi nag-alinlangan sa kanilang puso, kundi naniniwala na ang kanilang sinasabi ay mangyayari, ito ay mangyayari sila. Gaano kahanga-hanga na maaari mong gamitin ang gayong otoridad sa harap ng mapanghamong sitwasyong iyon? Ang pananampalataya ay dumadaloy sa iyong deklarasyon. Ang iyong mga salita ay katibayan na pinaniniwalaan mo. Sinasabi ng Biblia na sa puso ang tao ay sumasampalataya, ngunit sa pamamagitan ng bibig, ang pagtatapat ay ginagawa para sa kaligtasan. Sa madaling salita, hindi sapat na maniwala na gagawa ng paraan ang Diyos sa iyong puso, kailangan mong isalin ito sa pagkilos sa pamamagitan ng pagsasabi nito. Ito ay nagpapakita na ikaw ay matapang at sigurado tungkol sa iyong pananampalataya sa Diyos. Nangangahulugan ito na dapat kang magsalita ng may pananampalataya kung tunay kang naniniwala. Magsalita sa bundok na iyon tungkol sa kadakilaan ng iyong Diyos, sabihin dito ang kahigitan ng makapangyarihan, at utusan itong lumipat. Huwag kailanman hayaan ang sitwasyong iyon na magkaroon ng pangwakas na sasabihin. Kapag ang sakit na iyon ay nagparamdam sa iyo ng sakit, kahinaan, at pagkawala, dapat mong matutunang tumugon dito sa pamamagitan ng mga positibong salita. Alam mo bang maririnig ng mga hamon ang iyong boses, lalo na kung sinusuportahan ng banal na kasulatan? Sa kaharian ng Espiritu, lahat ay nakikinig, na nangangahulugang maaari mong kontrolin ang iyong mga kalagayan. Sa tuwing magpapakita ka ng pananampalataya, nilulubog mo ang iyong mga alalahanin at sa halip ay tumutok sa kung saan namamalagi ang iyong solusyon. Bukod sa pakikipag-usat sa bundok, kailangan mo ring magsalita sa iyong sarili. Itinuturo sa iyo ng Biblia na patibayin ang iyong sarili sa Diyos. Dapat mong patuloy na paalalahanan ang iyong sarili na ikaw ay mahal ng Diyos at mahalaga sa Kanyang paningin. Kapag nalulungkot ka, simulan mong sabihin ang salita ng Diyos sa iyong sarili. Sabihin sa iyong sarili na ang Diyos ay may kinabukasan para sa iyo. Kumonekta sa banal na kakayahan na gumagana kay Jesus sa pamamagitan ng iyong mga salita. Kadalasan, tila walang nangyayari habang patuloy kang nagsasalita. Ngunit sa kabaligtaran, kinokondisyon mo ang iyong kapaligiran para sa tagumpay sa pamamagitan ng iyong boses. Sa bawat oras na nagsasalita ka, naglalabas ka ng mga buto na nakatali sa pagsibol ng isang ani ng kagalakan, kagalingan, lakas, at tagumpay. Ang iyong mga salita ay nagtataglay ng kapangyarihan ng buhay, kaya kapag gumawa ka ng mga deklarasyon, natural kang nagiging sigla. Ito ay halos para bang may bagong enerhiya na ibinuhos sa iyo. Numero 5, hanapin ang tamang komunidad. Huwag kailanman maliitin ang kapangyarihan ng makadiyos na mga kasama kapag nalulungkot ka. Sinasabi ng Kawikaan 11:14, dahil sa kawalan ng patnubay, ang isang bansa ay nabubuwal, ngunit ang tagumpay ay nakukuha sa pamamagitan ng maraming tagapayo. Ang mga taong ito ang magiging isa sa pinakadakilang sandata ng Diyos para maabot ka. Kung nais mong labanan ang pagkabalisa at takot, dapat mong palibutan ang iyong sarili ng mga taong humihikayat sa iyo. Darating ang mga sandali na kulang ka sa lakas para magpatuloy, ngunit ang mga taong ito ay naroroon para hawakan ka. Minsan, maaari kang mag-alala kahit alam mong hindi dapat. Tiyaking napapaligiran mo ang iyong sarili ng mga kaibigan at mahal sa buhay na nakakaunawa at nagbabahagi ng iyong mga pagpapahalagang Kristiyano. Tutulungan ka nilang maalala ang kapangyarihan ng Diyos kapag tila malabo ang mga bagay. Kung wala kang ganitong mga tao, magtiwala sa Diyos na dadalhin sila sa iyong paraan. Maaari ka ring makipag-fellowship sa mga support group. Maghanap ng mga taong pinagkakatiwalaan mo at pinagkakatiwalaan mo sila. Ipaalam sa kanila kung paano ka nakikipaglaban sa pagkabalisa, tutulungan ka nila at maging mas mahusay na mga kasosyo sa pananagutan at itatago nila ang iyong isip sa tamang lugar. Numero 6, pagninilay. Ito ay isa pang lunas para mawala ang pagkabalisa at pag-aalala. Ito ay hindi lamang tungkol sa pagmumuni-muni, ang aksyon ay kailangang tumuon sa isang bagay, at sa kasong ito ay salita ng Diyos.
Ito ay isang lugar upang mahanap ang pag-iisa at tahimik ang napakaraming mga saloobin. Ang Biblia ay nagbibigay sa iyo ng mga iniisip at intensyon ng Diyos. Sinasaklaw nito ang bawat bahagi ng iyong buhay, kabilang ang iyong mga pagsubok, at palagi itong nagsasalita tungkol sa iyong tagumpay. Kaya, dapat mong kunin ang salita sa tuwing nagsisimula kang makaramdam ng pagkabalisa at pakikipaglaban para sa kontrol sa iyong isip. Saliksikin ang mga banal na kasulatan at alamin kung ano ang sinasabi nila tungkol sa iyo. Ang susunod na gagawin mo ay tanggapin ang salita ng Diyos. Kadalasan, nahihirapan ang mga mananampalataya na iayon ang kanilang mga puso sa mga banal na kasulatan kapag iba ang sinasabi ng kanilang mga kalagayan. Nakalimutan nila na dapat silang mamuhay sa pamamagitan ng pananampalataya at hindi sa pamamagitan ng paningin. Dapat mong isipin ang salita hanggang sa ito ay maging iyong katotohanan. Ugaliing tumuon sa mga tamang kaisipan. Sinasabi sa Filipos 4:8, sa wakas, mga kapatid, anumang totoo, anumang marangal, anumang matuwid, anumang dalisay, anumang kaibig-ibig, anumang kahanga-hanga, kung anumang bagay na dakila o kapuri-puri, isipin ang mga bagay na iyon. Ang talatang ito ay nagbibigay ng malinaw na pagkaunawa sa mga kaisipan ng Diyos. Nais niyang dumaloy ang iyong mga iniisip sa tamang direksyon. Patuloy na pag-isipan ang iyong paggaling. Tingnan ang mga pagpapakita ng Panginoon sa lahat ng iyong ninanais. Isipin ang patotoo na dadalhin ng Diyos ang iyong paraan. Kung gusto mong hawakan ang pagkabalisa, dapat mong pangasiwaan ang iyong isip. Ang Biblia ay nagpapaalala sa iyo na bantayan ang iyong puso dahil ang mga issue sa buhay ay nanggagaling dito. Nangangahulugan ito na una kang makatanggap ng tagumpay o pagkatalo mula sa iyong isip. Ang pag-aalala ay karaniwang nagsisimula sa isang pag-isip lamang. Sa sandaling sumuko ka sa kaisipang iyon at sinimulan mong pag-aralan o pag-isipan ito, sa huli ay ipapakita mo ito. Kailangan mong maunawaan na ang iyong isip ay isang larangan ng digmaan. Kung paanong magagamit ito ng Diyos para sa kanyang layunin, maaari ding pagsamantalahan ng kaaway ang iyong mga kahinaan. Ito ang dahilan kung bakit dapat mong iprogram ang iyong isip upang makita lamang kung ano ang nais ng Diyos na makita mo. Laging siguraduhin na ang iyong isip ay abala sa salita ng Diyos. Huwag kailanman iwanan ito upang gumala ng walang direksyon. Kung gagawin mo ito, makikita mo ang iyong sarili na naninirahan sa mga kaisipang nagdudulot sa iyo ng pagkabalisa. Labanan upang kontrolin ang iyong isip at magpasya kung anong uri ng mga pag-isip ang pumapasok. Maaari mong iprogram ang iyong isip na laging pag-isipan ang Diyos sa pamamagitan ng pagpapaligid sa iyong sarili ng mga sticker at poster ng mga banal na kasulatan. Maaari kang laging makinig sa mga mensahe, mga awit sa pagsamba, o mga talata sa Biblia na nagsasalita sa iyo sa malalim na paraan. Habang nakaugalian mong makinig, nauukit ito sa iyong subconscious. Sa lalong madaling panahon makikita mo ang iyong sarili na iniisip ang tungkol sa salita ng Diyos sa halip na mag-alala tungkol sa sitwasyon. Kahit na ang isang salungat na kaisipan ay sumusubok na kunin ang iyong pagtuon, ang mga saloobin ng salita ay pumupuno din sa iyong puso. Maaari mong harapin ang pagkabalisa sa pamamagitan ng patuloy na pagmumuni-muni sa mga banal na kasulatan. Numero 7, lumakad sa kalooban ng Diyos. Sa tuwing tatalikuran mo ang iyong mga plano at nananabik sa nais ng Diyos, makatitiyak kang nasa tamang landas ka. Kahit na mabato ang daan, palaging may katiyakan na dadalhin ka niya sa kaligtasan. Ang mga Kristiyano ay kadalasang nahaharap sa pagkabalisa kapag sinusubukan nilang pilitin ang kanilang paraan. Naaayon ba sa Diyos ang iyong mga plano? Ano ang iniutos sa iyo ng Diyos na gawin? Lumipat ka ba sa pagsunod? Tinutukoy ng iyong sagot ang iyong karanasan sa pagkabalisa o katatagan. Hindi mo kailanman nalilimutan ang kanyang presensya sa tuwing pinili mong sundin ang paraan ng Diyos. Patuloy din niyang ginagabayan ka sa pamamagitan ng kanyang tinig. Ang katotohanan na ikaw ay may banal na patnubay ay nagpapanatili sa iyong puso sa kadaanan. Ang pagpapasya na sundin ang nais ng Diyos ay ang pagpili ng katahimikan. Kadalasan, maaari kang mapagod sa pagtahak sa mga landas na hindi pinangunahan ng Diyos sa iyo. Marahil ay sinusubukan mong bumili ng isang kaakit-akit na alok kapag sinabi ng Diyos na hindi. Kapag patuloy mong itinutulak ito, sa lahat ng paraan, maaari kang magsimulang matugunan ang mga hadlang at stress. Sa huli, matatalo ka dahil sinubukan mo ang iyong lakas o lumayo sa pagkakahanay. Kung gusto mong tamasahin ang katahimikan sa iyong paglalakbay, oras na upang ihinto ang struggling na magkaroon ng mga bagay sa iyong paraan.
Ibigay ito kay Jesus sa pamamagitan ng pagtiyak na ang gusto mo ay iyon din ang gusto niya. Ang pagsuko ng iyong kalooban at mga plano sa Diyos ay nagbibigay sa iyo ng akses sa Kanya. Ito ay nagpapahintulot sa Kanya na kontrolin ang iyong buhay. Sa bawat oras na Siya ang namumuno, nagbibigay ito sa iyo ng tiwala at katiyakan. Kailangan mong maglaan ng ilang sandali upang pag-isipan ang iyong mga desisyon. Pag-isipan ang iyong mga plano at kung paano mo ito isinasagawa. Sumasang-ayon ba sila sa perpektong kalooban ng iyong lumikha? Magpasya na iayon ang iyong paraan sa Kanya at bitawan ang hindi niya intensyon para sa iyong buhay. Tandaan na posible na mabuhay ng higit sa takot at pagkabalisa. Kung patuloy kang nag-aalala tungkol sa maliliit na bagay, nagsisimula kang mawalan ng pananampalataya sa Diyos. Ang pag-aalala ay tanda na hindi ka naniniwala sa Diyos. Walang paraan na maaari mong epektibong tumuon sa mahahalagang bagay kapag palagi kang nag-aalala. Maging ang Biblia ay nagsasabi na hindi ka maaaring maglingkod sa dalawang Panginoon. Kapag nagsimula kang mag-overthink sa iyong mga hamon, dahan-dahang pumapasok ang mga pagdududa na nagpapalayo sa Diyos. Tandaan na ang pananampalataya ay ang iyong pag-access sa pagtanggap mula sa Diyos. Kung walang pananampalataya, nililimitahan mo ang Diyos at kung ano ang magagawa niya sa iyong buhay. Ang isa pang bagay na ginagawa ng pag-aalala ay isara ang iyong paningin. Hindi mo makikita ang higit pa sa iyong mga kalagayan kung palagi kang nag-aalala, at iyon ang pangunahin sa pananampalataya, paniniwala sa mga bagay na hindi parang totoo. Ang isa pang paraan ng pagkabalisa ay maaaring mag-disorganize sa iyo ay sa pamamagitan ng pag-alis ng iyong pagtuon sa mahahalagang bagay at pagbibigay prioridad sa maliliit na issue. Kapag nag-aalala ka, nawawalan ka ng pag-iisip sa kasalukuyan at sa mga bagay na nangyayari sa paligid mo. Ito ay dahil ang pagkabalisa ay nagpapanatili sa iyong isip na gumagala, sa gayon ay nagdidiskonekta sa iyo mula sa kasalukuyang katotohanan. Pinapanatiling abala ka nito nang walang resulta at inaagaw ang iyong kapayapaan. Dapat kang matutong tumingin sa kabila ng sitwasyong iyon at tumingin sa mga pangako ng Diyos para sa iyo. Ang pagpili na mamuhay ng walang pagkabalisa ay maaaring hindi madali. Kung nakagawian mo na ito, dapat kang mag-aral at pumili ng mga bagong ugali. Kinakailangan ang iyong kamalayan at intensyonalidad upang talunin ang pagkabalisa. Maaari mong simulan ang iyong paglalakbay sa kalayaan ngayon. Una, palayain ang iyong isip sa pamamagitan ng pagpapakain dito ng salita ng Diyos at patuloy na pagpapanibago nito. Kapag tama ang iyong pag-isip, magkakaroon ka ng positibong saloobin sa buhay at lahat ng darating sa iyo. Bago ka magkaroon ng kalikasan ni Jesus at piliin na maging mahinahon, kailangan mo munang i-renew ang iyong pag-isip. Mahalagang magkaroon ng tamang pananaw tungkol sa mga sitwasyong kinakaharap mo. Sa halip na tingnan ang mga ito bilang mga hadlang, makikita mo ang mga ito bilang mga kinakailangang hadlang sa iyong mga pagpapala. Kapag mayroon kang isang kahila-hilakbot na karanasan sa trabaho, huwag mabalisa. Sa halip, tingnan kung paano ito lumilikha ng pagkakataon para sa Diyos na ipakita ang kanyang sarili at gawin ang mga himala sa pamamagitan mo. Huwag magkaroon ng mentality ng pagkatalo. Palaging tingnan ang iyong sarili sa pinakamahusay na mga kalagayan ng iyong buhay. Dapat mo ring maunawaan kung paano dumarating ang pag-aalala, maaaring ito ay kakaiba at kakaiba sa iba't ibang tao. Maglaan ng ilang sandali upang pagnilayan at unawain kung ano ang nagdudulot ng pagkabalisa sa iyong buhay. Maaaring ito ay pakikipag-usap sa mga dating kaibigan, o marahil para sa iyo, pag-alala sa isang naisip na kaganapan mula sa nakaraan. Ano man ito, matutong pamahalaan ang iyong antas ng stress. Sa tuwing mapapansin mo ang iyong sarili na labis ang pag-iisip, subukang tumuon sa kasalukuyan. Maghanap ng mga paraan upang ilipat ang iyong atensyon o mga iniisip sa kung ano ang iyong nakikita, naririnig o nararamdaman. Ito ay nakakatulong upang magambala ang iyong isip mula sa pag-alagala. Ang pag-alis ng pagkabalisa ay hindi isang araw na trabaho, ngunit habang ginagawa mo ito araw-araw, mararanasan mo ang kabuuan. Minamahal, ang Diyos ay sumasa iyo at hindi ka matitinag. Ang sakit na iyon ay hindi ang iyong katapusan. Ang pagkakamaling iyan ay hindi magpapatalsik sa iyo sa banal na landasin at hindi ka magkakaroon ng utang magpakailanman. Kapag dumaan ka sa mga pagsubok, hindi matatapos sa kahihiyan. Sinasabi ng Isaias 43:2, kapag ikaw ay dumaan sa tubig, ako ay sa iyo, at kapag ikaw ay dumaan sa mga ilog, hindi ka nila lilipasan. Kapag ikaw ay lumakad sa apoy, ikaw ay hindi masusunog, ang apoy hindi ka sunugin.
Anong kagalakan ang malaman na malalagpasan mo sa kabila ng lahat? Kasama mo ang Diyos, kaya huwag kang mag-alala. Piliing mamuhay ng malaya sa tanikala ng pagkabalisa. Magsimulang manalig sa Diyos at sa Kanyang kapangyarihang iligtas at iligtas ka. Huwag mag-alala dahil ang Diyos ang may kontrol. Gagawa siya ng mga paraan na hindi mo maiisip. Manalangin tayo. Ama sa langit, Ikaw ang makapangyarihang Diyos. Lahat ng nilikha ay tumatayo sa paghanga sa iyong kamahalan. Naghahari ka sa karilagan at biyaya. Inaalala mo ako mula sa kapanganakan at nagpapasalamat ako sa iyong pagmamahal. Salamat sa pagtuturo sa akin kung ano ang gagawin kapag nababalisa at nalulula ka. Pinuno mo ang aking kaluluwa ng liwanag at sinasamba kita. Humihingi ako ng iyong awa ngayon, saliksikin ako at linisin ako sa lahat ng masamang paraan. Panginoon, hinihiling ko na ihiwalay mo ako sa anumang hindi mong kalooban sa aking buhay. Bigyan mo ako ng biyaya na mabuhay para sa iyo, Panginoon. Hayaang maging kalugod-lugod sa iyo ang aking mga iniisip at kilos. Turuan mo akong lumakad palagi sa iyong mga tuntunin. Hindi ko kayang dalhin ang mabibigat na pasanin sa aking sarili, wala akong magagawa sa aking lakas, ngunit sa iyo, alam kong posible ang lahat. Ako ay nalulula sa mga pagsubok na ito at naliligaw kung saan tatahakin. Sinasabi ng iyong salita na magkakaroon ng kasagutan kung ako ay tatawag sa iyo. Jesus, hinihiling ko sa iyo na tulungan mo ako ngayon at maging lakas ng aking puso. Hindi ko nais na mamuhay ng isang buhay ng pag-aalala at pagkabalisa, kaya inilalagay ko ang lahat ng aking mga takot sa iyo ngayon. Mangyaring hawakan ang aking kamay sa mga pagsubok at bigyan ako ng biyaya upang maging mas malakas habang patuloy akong nagbabago ng mga yugto. Alam kong darating ang mga sandali ng mga pagsubok at may mga panahon na susubukang pumasok ang pagkabalisa. Mangyaring tulungan akong manatiling nakalutang sa mga ganitong sandali. Ipaalala sa akin ang iyong walang pagkukulang pag-ibig at bigyan mo ako ng biyayang makita ang iyong perpektong mga plano para sa akin. Ipaalala sa akin sa gayong mga sandali na gagawin mo ang lahat para sa aking ikabubuti. Ama, gusto kong laging tumakbo sa iyo at hindi malayo sa iyo. Kapag ako ay nalulumbay, turuan mo akong ihagis ang aking mga alalahanin sa iyo. Palakasin mo akong malaman na makakahanap ako ng kanlungan sa iyo. Takpan mo ako ng iyong mga pakpak, Panginoon, at patnubayan mo ako sa lahat ng katotohanan. Tulungan ang aking pananampalataya sa mga oras ng kahinaan habang ako ay lumalakad kasama mo. Patuloy na akayin ako sa iyong salita. Kapag ang tanging nakikita ko ay ang aking kalagayan, ipaalala sa akin na ang iyong mga pangako para sa akin ay mananatiling totoo magpakailanman. Sa pamamagitan ng pananampalataya, ang bawat bundok ay magbibigay daan. Sa ngayon, sinisira ko ang bawat pang-aapi ng kalaban sa buhay ko. Nilikha mo ako upang maging higit sa mga pangyayari sa buhay, kaya't itinatag ko ang aking kapangyarihan sa kakulangan. Nagsasalita ako laban sa bawat pag-atake sa aking kalusugan. Tinapik ko ang natapos na gawain ni Kristo at ipinapahayag ang kabuuang paggaling. Lahat ng bagay na nagpapababalisa sa akin ay nawawala. Natanggap ko ang kabuuan sa aking isipan mula ngayon. Hinihiling ko ang iyong banal na karunungan sa aking buhay. Kapag dumating ang mga hamon, tulungan mo akong maunawaan ang iyong kalooban. Turuan mo akong tumugon sa pagsunod. Dalhin ang mga tamang tao sa buhay ko. Hayaang pasiglahin nila ako sa iyong salita at ipaalala sa akin ang iyong katapatan kapag dumarating ang mga pagsubok. Salamat, Panginoon, sa palagi mong pakikinig sa akin. Alam kong tutuparin mo ang lahat ng iyong pangako sa akin. Sa pangalan ni Jesus, dalangin ko, Amen. Sigurado akong nakatanggap ka ng malalim na pananaw mula sa video na ito. Mangyaring mag-subscribe para sa higit pang nakaka-inspire na nilalaman. Pagpalain ka ng Diyos.